Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ebanghelyo ngayon. Kaligmanindog ta, ang Ginoo minaa kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa Jesus milungsod sa bungtod o misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya may usa ka sanglahon nga miduol kaniya. Miluhod sa iyang atubangan og mingon, "Sir, kun buot ka, mahimo mo ang pag-ayo kanako." Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, "Buot ko, mabaayo ka." Og diha-diha naayo siya. Ug mingon si Jesus kaniya, "Pamati, ayaw isugilon kini kang bisan kinsa. Kundili adtua dayon ang pari ug pagpahiling kaniya." Nya paghalad sumala sa gisugo ni Moses aron ang tanan mahibalo nga naayo kana. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Paligman lingkod. Anangaon na mo? God is good all the time. Doon na ko no'y binaguan na, no? Sabi God is good, grabe. All the time. So, atong pakpakan ang Ginoo. So, meron akong ibibigay sa inyo na Biblia, 5 Biblia sa mga makasagot sa tanong ko. No? So, i-bless ko na ito. In the name of Jesus, I consecrate this Bible with the most precious blood of Jesus Christ. This we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, ibibigay ko ito sa inyo. No? Ang sponsor nito si Architect Socrates Focanan, no? Na mamigay tayo ng Biblia para sa mga makasagot. Kapag hindi makasagot, bili na lang kayo ng Biblia. No? So, ngayon sa Ebanghelyo natin, may nasakit ng leprosy o sangla. Sa Tagalog nito ay kitong. Kitong. So, ano ba yung magandang disposisyon sa may sakit? Lumapit siya kay Kristo. Niduol siya ni Kristo. No? Wonderful image in the gospel. Lumapit siya kay Kristo at hindi lang siya lumapit, lumuhod pa. No? Sa harap ng ating Panginoon. Kaya nga, ang ina-highlight natin dito, hindi yung sarili namin, no? Kundi ang cares. Ano ba yung cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals, and sacraments. Yun po, ay acronym lang po yun para hindi kayo kalimot. Cares. Kapag may confessional box, luluhod ka, may confessional box tayo doon. Luluhod ka sa harap ni Kristo. No? Because ang sacrament ay si Kristo po yan. At nanalangin siya nga, sabi niya, ningon siya. Di ba, i-isolate yung may kitong. Hindi nakasali sa bayan ng Diyos. I-isolate sila sa isang lugar. Pero ito, hindi siya nahiya sa kanyang sakit. Hindi siya nahiya lumapit ni Kristo. Minsan sa atin ay hindi lang tayo nahiya, marami tayong doubts. Marami tayong duda sa kapasidad ng Diyos. He is Almighty, by the way.
Nakapangyarihan siya. So increase your faith, not your doubt. Increase your trust to the Lord, not your doubt. No, paano na ito? Father, grabe niyo yung sakit ko. Sabihin mo sa sakit mo, I have a great God, a powerful God. No? Makabuhay siya sa patay. Ginawa niya ang mundo from nothing. Ano? Nilikha niya ang mundo from nothing. No? He created the world from nothing. Grabe, no? Through His words. Isang salita lang ng Diyos. Marami ng babago. Marami ng magawa niya na higit pa sa ating magawa. Anong gusto ng Diyos sa atin? Increase your faith to Him. No? Anong nangyari sa may kitong? No? Pinagaling ni Kristo. No? Amen? Anong sekreto niya? Lumapit, lumuhod. Minsan ay hindi na tayo lumuhod. No? Gusto natin ang lahat ay luluhod sa ating harapan. Pero si nanay exempted na ito. Pwede ka nang hindi lumuhod na during consecration. Dahil kung luluhod ka, baka hindi makatayo. No? So, merong exempted. Yung mga may sakit na sa tuhod, exempted kayo. Pero kung kaya pa nating lumuhod during consecration, luhod tayo lahat. Si Kristo po yan. At ibulong mo sa Kanya yung gusto mo. Anong gusto ng may kitong? Buot ko mamaayo ako. Gusto kong gumaling ako. At instantly healed siya. Bakit? Hindi siya nahihiya kahit may kitong siya. Na lumapit kay Kristo. Kaya ngayon ay katulad din niya, lumapit kay Kristo. Kaya nga, may sacrament of confession tayo. So may tatlo tayong pari kasama ngayon, si Father LL, si Father Mayong, si Father Richard, for confession. Ang ibibigay namin sa inyo sa pagparito ninyo, hindi si Father Darwin po. Wala po akong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ko lang ay kilikili power. No? So, ang ibibigay namin sa inyo ay ang sacrament. Yung mga kasamaan kong pari, mag-anointing of the sick sa inyo. Sacrament talaga. Because the one who instituted the sacraments is Jesus Christ. Ang ating Panginoon. Anong ginawa ni Kristo? Hinipo siya. Ano sa Tagalog? Hikap? Hipo? Hikap ka po? Hinipo. Oh. So, hinipo. Anong sabi dito? Sir, kung buot ka, mahimo mo ako pag-ayo. Gihikap niya. Gihikap siya ni Jesus. Hinipo siya ni Jesus. Kailan ba natin madama yung paghipo kay Kristo sa atin? Kapag lalapit kayo sa sakramento. Because sacraments are greater than Father Darwin. Sa panahon ni Padre Pio, bakit maraming mga milagro nang napakinggan natin? Dahil binibigay ni Padre Pio sa mga tao ang sacrament. Ngayon, binabalik natin. Dahil wala ito Lagi lang kayong nagsasamba. Pero wala namang confession. Totoo, hindi. Dito, libre lang ang confession. Dahil libre po ang sakramento ni Kristo. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Bakit, Father, ang mga religious items hindi libre? Ang ina-avail naming handbook hindi libre, Father. By the way, ang proceeds sa mga religious items na na-avail ninyo ay tinutulong natin sa scholarship program. Meron na tayong 43 scholars. Merong 20 ka mga college. At malapit na maging 10 na mga seminaryan. Dahil kapag mamatay si Father Darwin, may papalit dito sa ministry ni Kristo.
Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No? So, every time you avail the religious items, you help a lot of less fortunate individuals. Kahit piso wala po akong makukuha dyan. Kahit piso. Ang makukuha ko lang itong bungag singot ko. No? Bungag singot. No? Ito lang. Kita nyo naman, hindi natin napaayos ito. Bakit? Hindi natin ito nagre-rent lang po tayo dito. No? Dahil dumami kayo, nung una ay 5 lang pupunta sa kumbento, 5, 6, ma-accommodate ko pa. Pero dumami, 15. Nung una, doon lang kami, isang bahay, yung isang bahay na yon sa ibaba, maka-accommodate ng 15 to 20. Umabot ng 50. So nga, pwede ba i-ano namin ito? Isali namin sa pag-rent. Sa pag-upa itong isang bahay. So, lumaki na. Ang laki na. Pero napuno pa rin. So, in-extend na natin ng mga, sa nga ni atop. Dahil dumami kayo. So, yan ang katotohanan na uhaw ang mga bayan ng Diyos kay Kristo po. Amen? Yung mga may sakit, kung kaya pa ninyo, at yung mga hindi na kaya, ibibigay namin sa inyo ang 3 sakramento. Confession, anointing of the sick, and then ang katawan ni Kristo po. So, dahil hindi ko kaya kayo lahat ma-accommodate, so may case officers tayo. Yung case officers, sasabihin ninyo na gusto kong mag-receive ng Holy Communion. Yung mga hindi na makasamba, hindi na kaya makapunta simbahan, no? Pero kaya nyo pa, magsamba kayo. Lalo na kung mayroon kayong sakit, ano yung advice ko sa inyo? Everyday magsamba kayo. The source of healing is the Eucharist. May bayad ba? May entrance fee ba ang simbahan? Sasabihin ba ng sakristan mayon, bakit hindi ka naghulog sa sibot? No? Kumain ka sa katawan ni Kristo at hindi ka naghulog sa sibot. Kahit naghulog ka wala, ay katawan pa rin ni Kristo ang matatanggap natin. So si Kristo talaga ang ibibigay namin, hindi yung sarili namin. Natutuwa ba kayo? Every time you receive the sacrament of confession, anointing of the sick, and then the Eucharist, you receive the hands of Jesus touching us. Amen? May mga matanda na mga babae pumasok dito. Walang office. From Thursday to Sunday yung office natin. Pumunta sila dito Lunes. Walang open ang office natin. Yung mga nagsungkod pa, no? Nandito ba si Father Darwin doy? No? Yung mga kasamahan ko, wala dito, Nay. Off ngayon. Close yung office natin ngayon, Nay. So, bakit? Anong pakain yung Father Darwin, Nay? Magpahipo kami doy. No? Sagot naman ng mga kasamahan ko, kami nalang hikap, Nay. So ngayon, every time you receive the sacraments, from the hands of the priest, you receive the healing touch of Jesus, the transforming touch of Jesus in our lives. Hindi ka makapagbago sa sarili mo. Hindi mo yan kaya. Kailangan natin ng biyaya o grasya ng Diyos. At saan natin makamtan yung grasya ng Diyos sa kanyang mga sakramento po. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No? Kahapon, ilan sa kanila ay pinagaling sa Diyos. Pero baka maano kayo sa healing. Hindi po yan ang primary reason na itinayo ni Kristo ang sacrament. Hindi po yung pagpalayas ng demonyo ang primary reason na itinatayo niya yung sacrament. The primary reason is conversion. Kahit hindi ka pa pagagalingin ng Diyos, pero na-converted ka na. You practice cares, confession regularly, adoration, lumuhod ka sa altar ng Diyos. No? Adoration.
Yung Blessed Sacrament. Kung walang Blessed Sacrament, meron ka ng tabernacle. Harap ng tabernacle, luhod ka doon. Adoration. You adore God. It is a special date with the Lord. Higit pa yun sa rosaryo. Yung adoration, higit pa yun. It is most special. Bakit? Kaharap mo si Kristo. In a hierarchy of importance, adoration is greater than any devotion of the church. It is a special prayer. It is a special date with the Lord. Amen? No? Hindi natin kaya eh. Sabi ko sa mga pari doon sa Bais, bago lang ako pumunta doon sa Bais, mga 8 to 10,000 daw yung mga taong dumadalo sa covered court. Ang dami. At sabi ko sila, Satan is real. At may siyam na nag-react na may sapi na mga espiritu, iba't ibang espiritu. So, natakot yung mga libo-libo katao, sumisigaw, nanginginig, nawawala sa sarili yung siyam. Sabi ko, huwag kayong matakot. Salamat sa Diyos na reinforce niya yung sinabi ko na may demonyo talaga. Merong audience participation. Ngayon, hindi ko alam kung may audience participation ba ngayon. Malalaman natin yan mamaya. At kung meron may audience participation mamaya, huwag kayong tatakbo. Hahabulin nila kayo. No? Saan ka man pupunta. So, anong gagawin natin? Kaya ini-empower kayo buong umaga po how to use the prayer of deliverance, how to use the sacramentals of the church to protect ourselves. Dahil kalimitan sa mundo, ang na-empower lang yung mga exorcists. Ang na-empower lang yung mga deliverance minister. Ang panaginip ko ay ito. Gusto ko na ma-empower lahat ng mga tao. Amen? At ngayon na po, ay daan-daan, libo-libo, milyon-milyon na po ang na-empower. Ang dami ko nang napakinggan, no? Na bago ang kanilang sarili. Grabe na ang buong pamilya. Kung ang buong pamilya ay magkaisa sa paglapit kay Kristo, grabe yung conversion. Yun po ang malaking milagro po. Hindi yung pagkagaling. Hindi po yung pag-liberate ng demonyo. Ang pinakamalaking milagro na hindi mapantayan, ang milagro na dahan-dahan tayo nagbago. Si tatay, si nanay, si lola, si lolo, ang buong family lumapit na kay Kristo. For confession, adoration, rosary every day, Eucharist, reception of the Holy Eucharist, and then going to the sacraments and sacramentals, using the sacramentals regularly in your house. Grabe. You will enjoy intense spirit of goodness and air of peace. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? God is good all the time. Ang dami kong dapat sabihin sa inyo pero limitado lang ating oras. May meeting pa kami mamaya with Father Chief Exorcist sa seminaryo at rector doon. At may i-exercise pa ako ngayon. No? Ang dami kong i-exercise ngayon. Dito ako mag-exercise, no? Sa loob. Pero may nagpakumpisal pa after blessing of your religious items and consecration of senses. At kapag makinig kayo sa case officers, kung sasabihin nila, need kag series of deliverance and exorcism, you need to extend your day here. Kapag sasabihin nila na okay, kaya nyo lang yan, no? Pwede na niyo magamit ang deliverance because you receive the cares. No? Ang daming pagagalingin ng Diyos. Kayo mismo ay makapagaling using the sacramentals of the church and embracing the sacraments of Christ. Amen? May isang kapitan sa barko. Kahapon pa ako isang araw pa ako na inform
Alam nyo, 1 year na pala siya hindi nakasakay. Dahil ang dami niyang chicks. No? Every port, report. Every place, replace. No? Yan ang kanya. Hindi naman lahat ng seaman. Pero yan ang kanyang nakaugalian na. Marami siyang pera, makabili siya ng babae, makabili siya ng kahit na ano. At na problema na siya dahil kinikurse siya eh. Yung mga karamdaman sa kanyang katawan ay walang findings, walang diagnose, nahihirapan sa paglakad. No? Pero normal naman ang lab test niya. Ang nangyari mga kapatid, pumunta sila dito, from Mindanao po sila. Nakinig katulad ninyo, and then dineliver us natin. He received the sacraments. Bago lang ako nalalaman ko na bumalik na siya sa pagsampa. Nakasakay na siya ulit. Pinagaling siya ni Kristo because of the sacraments. At hindi lang pinagaling, binago siya ni Kristo. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No? We give you Jesus because Jesus is the only way, the only truth, the only life. Wala nang iba. Amen? At sa pag-uwi nyo sa bawat parokya ninyo, lapit kayo sa pare ninyo because all priests are healers. Ano? All priests are healers because of the sacrament, not because of them. Tingnan nyo, anong ginawa ni Kristo? Adto adayon ang pari. Anong reminder niya? Ayaw isugilo ni bisan kinsa ha? Ayaw panabi. Ayaw panabi, Jod. Kaya nga naman, ipaagi pa niya sa pari. Human nga ipaagi niya sa pari. Ang sa mayang kuan, muna iya pinitin siya. Pahiling ato sa pari. O niya paghalad sumala sa gisugo ni Moses. Aron ang tanan mahibalo. Nga naayo ka. So ayo sa panabi ha, ato sa pari. Nya human nimo atong pari, panabi na. Kinahanglan tanan na mahibaw. Kinahanglan adto sa pari una. Ito pa ay sa pa. Ay sa pa. Inya agad to sa pari aron mahibalo ang tanan. Ang pari na mo announce nga kini si tal pulano na ayo na sa sakit na sangla. Aron ang tanan masayod. Yagi ayo na ka sa anak sa Diyos. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? God is good! God is good! Oh, nakalimot na kayo sa response, no? Ang dali nyo naman malimot, no? God is good! Nagyaya man na magipusag itlog na. God is good! All the time! Bigyan natin ng palakpak ang ating Panginoon, no? At sana, ang inyong nalalaman ngayon, ang dagdag na kaalaman ninyo ngayon, sana, pakiusap po, ibahagi nyo po ito sa family circles natin, sa clan natin, para marami pa tayong maabot. We become an evangelizers starting this very moment. Amen! Pinadala na kayo ni Kristo. Nabautismuhan na ba kayo? Sure. You receive the priesthood of Jesus, the common priesthood of Jesus, the kingship and the prophetic nature of Jesus, the threefold natures of Jesus, kingly, prophetic, and priestly. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ang unang makalapit at makasagot, mabigyan ko ng Holy Bible. Kumplito po ito, 72 books po ito. Yung Protestante is 66 lang. No? Mahilig talaga sila sa 6. Yung 6 ay hindi kumplito po. No? 7 is a complete number. So ngayon, unang tanong. Ano ba ang original name ni Papa Francisco? Uy. Ha? Original niya, no? Sa Gregorio. Asa man? Asa?
Mario Bergoglio? Bergoglio Mario? Dili Mario. Asa nay? O dili dool diri. Isa man maka dool, dili. Kinsa man ang ngalan original ni Papa Francisco. Para maka inumdumbon mo sa original name. Isa Brad? Very good, daratay. Congratulations. Nakadawat ka og balaang kasulatan. Sunod. Salamat tayo ha. Paminaw mo. Pitok-pitok ng mata. So, karon, sunod pangutana. Kinsa man ang nagtukod sa Iglesia ni Cristo? Iglesia ni Cristo. Duol dayon. Kinsay nagtukod sa Iglesia ni Cristo made in the Philippines. Duol lagi. Duol. Kinsa? Felix Manalo. Kana jud. Wa jud ka mamakak. No. Kinsa may nagtukod sa saksi ni Jehovah? Wa man mi kailaan na pader. Ha? Say? Kinsa sis? Kinsa man ang nagtukod sa saksi, mao ni saksi nga wa kakita. Kinsay nagtukod sa saksi ni Jehovah? Russell Smith, dili. Hapit na. Kinsa man? Kinsa? Charles Russell. Ako wag gamay. Pero okay na. Charles Taze Russell. Now, okay. Duha pa man to, no? Ay, tulo na. O, last two. Kinsa may nagtukod sa Kingdom of Jesus Christ? Dool. Kinsa man? Nga wanted karon, nga wa makiti hangtod karon. Kinsa man? Si Kibuloy, no? The disappointed son of God. Disappointed naman, appointed son of God siya. Wa na magkita karon, wa jud makiti karon, ngano man nisaka na sa langit. Na karon sunod pangutana. Kinsa may nagtukod sa simbahang Katoliko? Dool dayon. So naglumba lagi, no? Daghan na jud hibaw, no? Pure Catholic, no? So ato na remembrance ha, kada adlaw basta dapat tay Bible manghatag tag 5, no? Basahan na ninyo, basig inyo po butang sa suok. Isa mo basa ang uk-uk, no? So, ngayon i-bless ko follow and subscribe lang sa YouTube channel natin dahil marami tayong mga series of talks and interviews sa mga hinaharas ng demonyo. At kayong mamaya, papasok ako after sa blessing and consecration of senses ninyo. Papasok ako dito sa exorcism room. May exercise ako mamaya, no? At sisigaw yan. Kahapon na nasipaan ako. Nung isang linggo na nasipaan din ako sa sa puson ko. Ang sakit. Na paglabas ko, ang sakit. So ipagdasal nyo ako mamaya na makalabas pa, no? Dahil sisikaw yung mga demonyo mamaya, no? So, Satan is real at hindi ko ipakita sila sa inyo dahil papasok ako dito. Hindi naman yan for your eyes only, no? Tinatago natin sila para ma-serious. Dahil may anting-anting kayo, mag-reinforce yung demonyo na sa anting-anting at sa habak ninyo. Dahil hindi naman namin sa isang beses lang ma-convince kayo sa teaching ng simbahan. So, maraming beses pa yan makinig, una ma-convince. Yung security guard natin dyan, banggiitan yan. No? Hindi yan matabla ng bala. No? Nagagalit siya sa akin. Bakit pakialimero daw ako? Meron siyang anting-anting. Hindi siya matabla ng bala. Hindi siya matabla ng itak. Hindi siya matabla ng kutsilyo. Yung security guard natin, si Gabriel. Siya po ay
ganap na albularyo. Marami nang pinagaling niya. At ang nangyari, yung kanyang asawa ay pumupunta dito. Kung hindi man siya nakapunta, naka-avail sila ng religious holy and exorcise oil. Ang nangyari, mga kapatid, pinahiran yung likod ng kanyang asawa. Si Gabriel, sumigaw, napaso. At ang dami palang demonyo sa kanyang katawan. Yung mga evil spirits pala ang nag-protect sa kanya. Kaya pala, hindi siya matabla ng bala. At nagsasalita yung mga demonyo sa kanyang katawan. Nakita sa buong pamilya niya. Binividyuhan siya. Sabi ng mga demonyo sa loob ng katawan, "Huwag nyo kaming dalhin kay Darwin." Bakit kilala ako? No? Ng mga demonyong ito, no? Followers pala sa Facebook. Yung mga demonyo ay may Facebook na din, no? Sino bang walang Facebook dito? Hindi kayo updated. No? Napabayaan na kayo. Naiiwan na kayo sa demonyo. So, ang nangyari, mga kapatid, pumunta siya dito, nag-react. At dahil security guard siya, hinaharas siya, hindi siya naka-duty. So, sabi niya na kick out siya sa kanyang trabaho. At naghahanap naman ako ng security guard, no? Dahil kailangan natin ng security guard na will train talaga, no? So, dito ka lang mag-duty. Pero wala na ngayang mga demonyo. Sinusurrender niya lahat, no? At sabi niya, ang taon na grabe yung galit ko sa kanya, yun pala ang taong nakapagligtas sa akin, no? Dahil galit na galit siya, makita yung mukha ko sa Facebook. Nandito naman yung paring yan. Pakialam, merong paring yan. Pero hindi siya matabla ng bala, pero natablan siya sa sacramentals ng simbahan. Ganyan ka-powerful ang simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Amen! Huwag nyo nang iwanan ang simbahan natin. Bakit? Kapag iwanan nyo ang simbahan at alam nyo na ang katotohanan, iniwanan nyo si Kristo. At ako po ay lubhang natutuwa dahil si Pastora Marilu Lama Nilaw, 5 years pastors from Agusan del Sur, pumunta sila dito, buong pamilya nila bumalik na sa simbahan. Amen! Natutuwa ba kayo ngayon? No? So, patuloy lang tayo. Follow and subscribe lang YouTube channel natin. Lalo-lalo na yung mga anak ninyo sa labas. Just follow and subscribe YouTube channel. Marami akong mga pastor doon na hinaharap. Debate and then dialogue. Dahil it's about time to answer them. Not to humiliate them in front of many people, but to answer them with compassion, love, and devotion. Amen? With humility and love. Hindi naman tayo makipag-away sa kanila. Let us present the truth entrusted by Jesus to us in His church. Amen! Gising pa ba kayo dyan? No? So, after blessing and consecration of senses, tatawagin lahat ng pangalan ninyo. Okay? At sana nakapag-umpisal kayo. Dahil yung deliverance is secondary lang. Extension lang. Ang pinaka-source is the sacrament po. Because sacramentals are instituted by the church. While the sacraments is greater than sacramentals. Instituted by Jesus Christ Himself through His teachings and through His deeds. Ang 7 sacraments pala ay ini-institute ni Kristo by His words, teachings, and by His deeds. So doon nagsimula, doon na-establish ang sacrament, 7 sacraments sa buong buhay ng ating Panginoon. So unang i-bless ko, dyan lang kayo sa inyong upuan, huwag na kayong lumapit sa akin. Unang i-bless natin yung soul. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, our help is in the name of the Lord.
You creature of salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, who ordered you through Eliseus the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness, without purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who is coming to judge both the living and the dead, and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with touches or sprinkles be freed from uncleanness, and assault from evil spirit, through Jesus Christ, O Lord. Lahat ng yung salt ay holy and exorcised salt because of the prayer of the church. Ano ba yung significance sa holy salt? Ang unang gumamit niyan ay si Prophet Eliseo. Makikita natin yan sa 2 Kings chapter 2 verse 19. Yung ilog ay pinupoison ng mga masamang tao. Uminom ang mga tao sa ilog, nagkasakit. At niligtas ni Prophet Eliseo ang bayan ng Diyos using holy salt. So, maintindihan na ninyo. Sino ba ang gagamit ng salt? Si Father Darwin lang ba? Ang exorcist lang ba? Ang deliverance ministers lang ba? Ang pari lang ba? Tingnan natin yung ritual. Sabi ng ritual dito, this creature, sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. Sinong gagamit? Sinong nagsabi? Ang simbahan po. Hindi si Father Darwin. So every time you receive curse, poison, bigla lang sasakit yung tiyan mo, kain ka ng kaunting salt. Ang daming experience namin po. Daming testimonya po. Sumuka sila ng sticky saliva. No? At nawala instantly yung sakit sa kanilang katawan. Natutuwa ba kayo ngayon? It is the intention of the church. It is not my intention. Sunod, i-bless natin yung tubig ninyo. Kindly open your water. You creature water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to braces against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exile him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. O God, offer man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications, that the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm, and transforms in joy, spirit of goodness, an air of peace, freed from painful snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being this sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. Author of invincible, haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. Author of invincible strength, and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the frenzies of the raving enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a Jewish sweetness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Yung tubig ninyo before blessing, ordinaryong tubig. Pero ngayon, hindi na yan ordinaryo tubig.
Holy and exercise water na po yan. Ini-interview ko kanina si Karen, no? From Masbate. Follow and subscribe sa Facebook natin. In-interview ko siya kanina nung dun pa siya sa Masbate at nakatanggap siya ng mga religious sacramentals, holy and exercise water. Yun ang relieve niya. Marami siyang gamot. Marami siyang albularyo nilapitan. For the meantime, hindi pa siya nakapunta dito. Yung mga religious items, malaking tulong daw, sabi niya. No? Nandito naman siguro si Karen ngayon or wala ngayon. No? In-exercise ko, in-interview ko siya kaninang umaga po. At abangan nyo si Nanay Dolores, i-interviewin ko ngayong sunod na mga araw. Marami ding lumabas sa kanyang katawan na hindi ka nais-nais, hindi mo maisipan na nangyari sa kanya. Yung interview ko nung isang araw, si Ate Maria Lani, just imagine na tatlong kuhol lumabas sa kanyang, yung kuhol is snail. Hindi ko alam. Yung mga sa basak, yung green, tatlong biktima ng barang. Ang dami po. So, paano natin daming biktima ng demonyo? So, nandito kami to empower you. Go to your priest, receive the sacraments, and practice cares. Marami tayong maabot. Maraming tayong matutulungan. Amen! Natutuwa ba kayo ngayon? No? We are inspired by the truth, not by anyone else, but by the truth and by the grace of God. Ano ba yung dala ni Kristo? Dalawa lang. Ano ang dala ni Kristo? Dito sa mundo? Dalawa lang. Ano ba yung dalawa? Alam nyo ba? Hoy. Mababasahin natin ang kasulatan, ha? Ano ba yung dalawa na yan? No? John, yung may Bible na, no? Ating babasahin ang John chapter 1 verse 17. May dalawang dala si Kristo para sa ating lahat. John chapter 1 verse 17, anong sabi dito? John 1:17. Sabi niya dito, kay ang balaod gihatag pinaagi kang Moses. So niabot ang balaod pinaagi ni ang grasya ug kamatuoran. Anong dala ni Kristo? Grace and truth. Miabot pinaagi kang Kristo. So only the grace and the truth is the most precious treasure of the church given by Christ to the church in His sacraments. Anong kahulugan ng sacraments? Instituted by Christ to give grace. Saan natin makukuha yung dala ni Kristo? Sa Kanyang mga sacraments. Saan natin masusumpungan yung katotohanan, yung truth sa Kanyang simbahan? Because the church is the pillar and the foundation of truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Saan natin makukuha ang dalawa? Sa simbahan lang. The fullness and the absolute of graces and truth is in His one and only church. Dahil doon sa iba, wala silang sacrament eh. Wala silang Kaya nga, hanggang ngayon, wala pang naging santo sa kanila. Uy. Mababait sila. Matutulungin. Totoo, hindi. Nababago ang kanilang sarili sa salita ng Diyos. Totoo, hindi. Pero bakit walang naging santo sa born again? Bakit walang naging santo sa mga mermaids? Mermaids naman. Bakit walang naging santo sa mga sexy ni Jehovah? Kasaksi. No, sexy naman. No. Mababait sila. Totoo, hindi. Because they don't have sacraments. Only the grace of God receiving from the sacrament can sanctify you, can sanctify us. Sa mga Katoliko, maraming sugarol, maraming walang direksyon, maraming babaero, maraming palahubog. Pero bakit maraming naging santo?
Because we have the sacraments. Naintindihan ninyo? Uy. Pitok-pitok ng mata. So, yan ang katotohanan, mga kapatid, ha? So, use the sacramentals. Malaking tulong po yan. Sunod natin i-bless yung oil ninyo. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, and cast out the demon from you, began the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let our Cyrus power, the devil's legions and all Satan's attacks and inclination, be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service with knowledge, may please you to regard favorably, and to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it for anything the sick, so that in the may dwell they may give thanks to you, the living and true God. And grant, we pray, that those who will use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all walls of the enemy, let it be a means of averting any kind of for man made in your image and redeemed from His blood of your Son, so that He may never again suffer the sting of the serpent through Christ, O Lord. Ang inyong oil ay holy and exorcise oil. Gagamitin niyo po yan to consecrate your senses. Every day, bago matulog, consecrate your senses. Ang prayer niyan ay pinopost natin sa Facebook page natin. Pinipin ko po sa Facebook page ko. Okay? Maraming mga Facebook page ko ginagamit sa mga hacker, no? Mga mangingilad, no? At kung mag-add yung page ko sa'yo, wag niyong i-accept. Dahil hindi ko na kayang mag-add. Dahil puno na po. Kung mag-message po ako sa inyo privately, wag niyong sagutin. Hindi po ako yon. Okay? Hindi na ako naka-reply sa mga message, no? Libo-libo po yung nag-chat. Hindi ko na kaya. So, follow and subscribe lang kayo. Laging nakikinig para marami kayong matutunan. Because knowledge is, kung wala kayong knowledge, kili-kili power na dyan. You know? So, ngayon, ang incense ninyo, rings, Benedictine rings, Benedictine medals, Benedictine cross, bells, incense, rosaries, Benedictine medals, sacred images of God, sacred images of the saints, scapulars, handbook, candles, and all your religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, to embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the harassment of the evil spirits and his legions. By these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the afflicted your priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ, O Lord. Lahat ng religious items ninyo ay holy and exorcise. Sacramentals na po yan. Okay? Anong purpose? Ring, rosary, yung cross. Makinig kayo. Anong intention ng simbahan? Uulitin ko ha. May these religious items mighty restrain the devil, his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless. Refraining them, restraining them, and rendering them powerless. May isang mananagat, nangingisda.
na lagi siyang sumusuot ng Benedictine ring at may close friend siya na grabe, powerful na albularyo. Alam nyo, nasapdahan lang, nasahid lang sa kining Benedictine ring sa iyang panit. Sabi niya, oh, ang init. At yung napaso talaga na anuhan lang ng religious items. No? Grabe, no? At ang nangyari mga kapatid, dahil lagi yung bumibisita, itong albularyong ito sa bahay nila, nung una, wala pa silang religious items na linagay sa kanilang pintuan. Labas-pasok lang itong albularyong ito. Nung linagay niya yung medal, yung cross na na-bless na, rendering them powerless. Sabi ng albularyo, Brad, hindi ko na kaya pa pumasok sa sa bahay mo. Ano bang linagay mo sa bahay mo? Hindi ko na kayang makapasok sa loob. Ang liwanag ng bahay mo. Ano ba yung sinusuot mo? Ang init niyan. Doon nag-increase ang kanyang pananampalataya sa Diyos because of the sacramentals. Amen? At hindi lang si Father Darwin na makabless niyan, lahat ng pare makabless ng sacramentals ninyo. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Bigyan natin ng papuri ang Diyos. So ngayon, gamitin natin yung oil for consecration of senses ninyo. At yung anointing of the sick, yung mga kasamaan kong pare ang magsagawa. Dahil right after sa anointing of senses, papasok na ako dito agad at mag-start na tayo for deliverance, your different illnesses or different harassment, whatever it is. Okay? At kayo nang magpatuloy sa pag-uwi nyo sa bahay, as long as you are now a practicing Catholic, pwede na kayo makadeliverance sa bahay. Pwede na kayo makadeliverance sa inyong family circle. Natutuwa ba kayo ngayon? Atin-atin lang ito ha. Marami sa inyo ang makasave. Lalong-lalo na kung ang sakit niyo ay oppression. Kung ang sakit niyo natural, consult your doctor. Hindi po tayo mga fanatic dito. Listen and take medical medicine, medical treatment. Follow their medical advice. Amen! So, magsitayo-tayo lahat. Anointing of senses. And then, gamitin nyo yung oil ninyo. Ipahid ninyo sa parte ng katawan ninyo na may iniindang kayong karamdaman. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, bow down your head. Gamitin nyo yung oil or tubig. You do I implore, O Holy Father, Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant now and forever. Through Christ, O Lord. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Sign of the cross kayo sa noo ninyo. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts. Gamitin nyo yung oil. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. Ang mga mata ninyo. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Ang ilong ninyo. I consecrate your mouth that you may utter the words of life. Ang bibig ninyo. I consecrate your chest that you may believe in God. Ang dibdib natin. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service. Ang ating mga balikat. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. Ang ating mga kamay. I consecrate your feet that you may walk in His ways. Ang ating mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kain kayo ng kaunting salt.
Kaunti lang nga salt. Huwag niyo niyang ubusin 1 kilo. No? Kaunti lang. No? So ngayon, na-consecrate na kayo. At yung consecration of senses po ay pinupost natin sa Facebook account natin. Magagamit po nyo yan sa mga apo ninyo, sa mga anak ninyo, sa mga asawa ninyo at sa inyong buong pamilya. Don't curse your family circle. Bless them using the sacramentals. Natutuwa ba kayo ngayon? So, tatawagin na yung mga pangalan ninyo at maghintay po kayo. At magsimulan ako for solemn exorcism dito sa loob ng deliverance room. Amen? At before ako matapos, kakatok ako sa puso ninyo kung meron kayong mga grasya galing sa Diyos, financial blessing, pwede kayo tutulong sa office natin. Dahil yung mga deliverance ministers natin, case officers natin, ay hindi na nagtatrabaho po. No? Inaalay na nila yung sarili nila dito. May mga deliverance ministers, mga family nila nandito na, nakatira. May maraming mga kwarto sa 2 bahay na ito. At kung makikita ninyo na may mga maraming mga bata na tumatakbo, makakalain nyo na anak ko yan, no? Mga anak yan sa mga deliverance ministers na nakatira dito. At yan din ang gagamitin natin sa pagbayad natin ng renta dito at sa kuryente at sa mga pari din na tumutulong sa atin for their gasoline allowance po. So maraming salamat sa inyo at kung wala naman kayo, walang-wala ako kayo, Father, ipagdasal nyo kami. Patas naman yung pag-treat namin sa inyong lahat. Walang mayaman, walang mahirap sa harap ng Diyos. Amen! At ipagdasal nyo po kami lagi. Dahil yan po ang pinaka-importante naming lahat. Amen? God is good! All the time! Nakalimot na kayo, no? God is good! Oh, nagrumble na, no? Grabe, no? God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. So, magsimula na ako dito, ha? At kung may mag-react man dito sa labas, huwag kayong kukuha na video. Please. Dahil hindi natin yan i-post sa Facebook at ipagkalat. Hindi natin ipahiya yung kapatid natin. Okay? Kung meron mang mag-react dito, walang mag-video. Dahil magagalit sila. Nagtatago nga eh. Bibidyuhan mo pa. No? Kung may mag-video, magagalit yung demonyo. Sige. Bidyuhi ko. Mapriso ka. Huwag kayong mag-video, ha? So, ngayon, magsimula na ako dito. May sisigaw, hindi ko alam. May sisigaw ba ngayon? Magdasal lang kayo silently. Okay? Huwag kayong tatakbo. Bakit? Hahabulin nila kayo. No? Gusto ko nga sa araw na ito, let us increase altogether our faith. Not our doubts, not our fear, not our anxiety, but our trust and confidence in the Lord alone. Amen! So, God bless. Magsimulan ako ngayon.